mga kababayan, o eto, ngal-ngalan na naman po ang mga DDS dito. Good news muna tayo, no? Mabilis ang good news muna tayo, mga kababayan. Ayan nga, eto sa sa lugar ito ni Pantaleon Alvarez, mga bossing. Bakit nung panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi nangyari to? Sabi nung nagtatanong, di ba? Ano sabi nung nagtatanong, bakit daw nung panahon na presidente ang dating Pangulong Duterte, hindi man lang daw nabayaran o natulungan yung mga magsasaka? Hindi kagaya ng ating Pangulo ngayon, Angel Tina, ayan, medyo nakapagpaluwag, no, ng buhay ng mga magsasaka. Sabi dito nung nagtanong, why didn't Duterte do this to his Davao brethren when he was a president? Baka ang inatupag puro China po, mga kababayan. Baka ang lagi lang inaatupag yung si Xi Jinping. Ano ho? Alam nyo ho, mga kababayan, hindi po ito yung unang pagkakataon ng ating Pangulo mayroong magandang proyekto sa Davao. Napakarami na po. At yung unang-una nga, mga bossing, yung unang-unang nakita ko at naaalala ko, yung pong kinahapunan o kahapon nangyari yung kanilang mautog doon sa Davao, tapos kinabukasan naman yung pagbibigay ng mga titulo ng lupa, yung pag-open ng mga kalsada at yung mga irigasyon doon sa Davao, mga kababayan. So isa sa nakikita ko, siguro iniisip ng mga Duterte kaya nila idinaos yung kanilang mautog doon para matakpan na agad, para ma-brainwash na agad, mga bossing, no? Yung mga tao sa Davao. Yung pala kinabukasan napakaganda ng magiging balita at napakaganda ang ipinunta ni PBBM doon. At ito ho, mga kababayan, yung mga magsasaka, alam nyo na, na natin to kahapon nung isang araw Pero yan ang good news doon sa mga magsasaka na, ayan ilang libo, 7,000 agrarian beneficiaries in Davao freed from debt, 520 million. Napakasarap niyan, mga bossing, no? Yung wala ka nang binabayarang utang, yung wala ka nang binabayaran na, like example, sa mga nagnenegosyo, wala ka nang binabayarang renta, rekta na sa iyo yung mga kinikita mo o kikitain mo. At isa pa ho, mga kababayan, kaduktong na din po nito. Good news para sa atin, pero mukhang bad news doon sa mga panatiko ng mga doon sa mga panatiko doon kampo ng mga DDS. Bakit ho, mga kababayan? Ito po Balitang maaba. Davao din ho ito, mga bossing. Good news para sa atin, bad news para doon sa panatiko nung kampo ng mga Duterte. 6 na po mga dayuhan at Pinoy tumambad sa niraid ng Pogo Hub sa Panabo City. Balitang maabante mula kay Joy Antonio. Ano yan? Ba't naglipatan sa Davao? Yung mga Pogo? Dahil bawal na? Pinagbawal ng ating Pangulong Marcos, mga bossing, binigyan sila, lilimitahan sila ng 6 na buwan na lang ang itatagal nila. Ano nangyari? Ano ginagawa nitong mga to? Lipatan sa Davao? Ano ba meron dyan sa Davao? Nung mga nakaraan, nagsisitakasan yung mga bossing ng Pogo. Yung isa nakita doon sa airport ng Davao. O eto naman po, Panabo. Alam ko, si Congressman Pantaleon Alvarez, mga bossing, ang nandyan. Congressman pa ba si Pantaleon Alvarez o wala na? No? Dating congressman ang taga dyan. Pinapayagan kaya nila to? Or sila ang nagsabing, lumipat na lang kayo dito, safe kayo dito. Hindi kaya ganun, mga boss? Timbog ang nasa 50 na pinaniniwala ang Pogo workers sa Barangay Manay, Panabo City. Kabilang sa naaresto ay isang Pinay, 3 Malaysian at 55 Chinese national. Nilusob ng National Bureau of Investigation ang isang hinihinalang Pogo Hub sa lugar alas 2 ng madaling araw. Ang naturang Pogo Hub natagpuan sa loob ng isang warehouse compound. Nakumpiska ng mga otoridad ang iba't ibang passport, cellphone, mga ID, armas, baseball bat at posas. Ano ginagawa ng mayor dyan? Baste! Ang lakas ng loob ni Baste Duterte na magsabing mananampal. Kumbaga,
nagpapamukha siya sa taong bayan na matapang siya tapos nandiyan pala sandamakmak yung mga kalokohan diyan sa Davao. Ano ginagawa nung mayor? Kaya ho ako nakikita ko mga bossing. Kaya yang si Baste, vice mayor na lang ang pinatakbo diyan eh. Dahil alam ko ho, no? At nababasa ko, hindi kakayanin ni Baste Duterte yung isang Carlo Nograles, mga boss. Oh. Pag pinagtabi mo pa lang yung dalawa, mga kababayan, alam mo na kung sino iboboto mo eh. Tapos maririnig mo pa dito, mga bossing. Ano ho? Bago pa lang daw ito at nasa 3 buwan pa lang nag-ooperate. Magsasagawa sana ng NBI ng rescue operation sa isang Malaysia na dinukot di umano ng mga Chinese. Sa kasamaang palad, sinama ito ng mga Chinese sa kanilang pagtakas. Nagsasagawa na ng hot pursuit operation ng mga otoridad para madakip ang mga ito. Ako si Joy Antonio ng Abante Radio, itong balitang mabilis, mabangis at Ayan muna mga bossing. Pero dumako ho tayo kay Harry Roque. Si Harry Roque naman po, mga kababayan, ay naku, may walang katapusan na pagbati ko sa ating presidente na nagmumukha na lang hong engot itong si Harry Roque, mga boss. Ayan po, si Roque, pinapaharap ang presidente, no? I-prove daw ng presidente natin na siya daw po ay fit na pangunahan ang Pilipinas. Dahil daw ho, mga kababayan, hanggang ngayon, patuloy pa din daw po yung pagsasabi ng mga DDS na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot ang ating Pangulo. Wala naman ho silang napatunayan dyan eh. Nakikita nyo ho, mga bossing, yung kanilang mga issue. Paikot-ikot lang po, PIA 1-2, 1-3, Bibian Pransam. Paikot-ikot lang ho. Ang nakikita ko dito, naubusan na ho sila nung i-issue sa ating Pangulo. Kaya ngayon, back to start na naman po sila. O sige, buhayin ulit natin yung PIDEA leak. Buhayin ulit natin itong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ganyan na lang ho, mga kababayan. At ang makapal ang mukhang nagsasabi ho, mga bossing, si Harry Roque, na ngayon po nagtatago. Na ngayon po ay nagtatago sa Kongreso. Pero sa susunod ho, mga kababayan, sa susunod na mga araw, sa susunod na mga linggo, malamang sa alamang po, nagtatago na din po yan sa batas. Bakit to? May kaso Ayaw harapin kasi Di ba? Yung kasong human trafficking doon sa Pogo na sinasabi sangkot siya. Nasabi niya naman, ay hindi po. Pero ilang beses makita yung kanilang pangalan. Unang-una, yung maglalamierda sila ni AR de la Serna. Magtuturukan ng insulin. Pangalawa, yung mga bank accounts na nasa loob ng Pogo. Pangatlo,